Alam mo, sa isang panahon ng digmaan kung saan nag-aalab yung mga damdamin at lahat handang humawak ng itak, may isang tao na iba yung piling sandata, yung sa kanya, salita. Ito ang kwento ni Pedro Paterno at kung paano niya sinubukang gamitin ang diplomasya para hubugin ang kinabukasan ng Pilipinas. Seryoso? Isipin mo nga, kung ikaw yung nabubuhay sa gitna ng isang himagsikan, paano ka lalaban para sa bayan mo? Yan yung mismong tanong na kinaharap ng mga Pilipino noon. So may dalawang landas papel na nasa harapan nila. Una, yung landas ng espada, yung revolusyon, yung madugong laban. At pangalawa, yung landas ng salita, yung diplomasya, yung pag-uusap. At dito sa pangalawang landas, sa kapangyarihan ng salita, diyan natin makikilala si Pedro Paterno. Okay, so tara, kilalanin muna natin kung sino ba talaga si Pedro Paterno bago pa siya sumabak sa magulong mundo ng politika. Well, isinilang siya sa isang mayaman na pamilya, tapos nag-aaral siya sa Espanya. Pero hindi lang pag-aaral yung misyon niya. Gusto niyang ipakita sa buong mundo na, oy, magagaling ang mga Pilipino, at pinatunayan niya yan noong 1885. Isinulat niya yung Ninay. Isipin mo yan yung kauna-unahang nobela na isinulat ng isang Pilipino. At dito talaga umiikot yung buong paniniwala niya. Para sa kanya, kayang-kayang makuha yung katarungan at pagbabago sa pamamagitan ng maayos na usapan. Hindi daw kailangang dumanak pa yung dugo. Pero, paano na kung yung mismong bayan mo na yung sumisigaw ng digmaan? Dito ngayon masusubok yung paniniwala ni Paterno. Kasi nung pumutok yung himagsikan noong 1896, grabe, nahati talaga yung bansa. At para sa isang taong naniniwala sa dialogo, napakalaking challenge nito. Paano ka nga naman makikipag-usap kung yung magkabilang panig ayaw nang makinig sa isa't isa? So, dito niya pinili ang isang napakahalaga at aminin na natin, napakahirap na papel, ang maging isang tagapamagitan o yung tinatawag na mediator. Basically, isa siyang go-between. Ang goal niya, simple lang pero komplikado. Itigil yung patayan at humanap ng isang solusyon na matatanggap ng lahat, ng mga revolusyonaryo at ng mga Espanyol. At yung pinakasikat na effort niya para magawa to ay nangyari sa Biak na Bato. Dito talaga siya sumikat bilang mediator. At grabe yung proseso hindi to yung isang meeting lang tapos na. For several months noong 1897, pabalik-balik siya. Pupunta siya sa kampo ni General Aguinaldo, kakausapin sila, tapos pupunta siya sa palasyo ni Governor General Primo de Rivera. Pabalik-balik, isipin mo na lang yung pagod at yung hirap ng ganong negosyasyon. So anong kinalabasan? Well, hindi siya naging perpektong kasunduan. At sa totoo lang, hindi rin ito nagbigay ng pangmatagalang kapayapaan. Pero, at eto yung mahalaga dahil sa kanya, nagkaroon ng temporary ceasefire o pansamantalang tigil putukan. At higit pa doon, pinakita nito sa buong mundo na kaya pala ng Pilipino na umupo sa negotiation table at makipag-usap ng patas. Akala mo dyan nagtatapos? Hindi, kasi yung kwento ni Paterno hindi natapos sa Biak na Bato. Actually, yung sumunod na nangyari, umakyat pa siya sa isa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Nung naitatag na yung First Philippine Republic, si Paterno ang naging presidente ng Kongreso sa Malolos. At isipin niyo to, hindi lang sila gumawa ng basta-bastang dokumento. Sila yung bumuo ng kauna-unang demokratikong konstitusyon sa buong Asya. Grabe yun ang naging blueprint ng isang malayang bansa. So dito, malinaw na yung pagbabago ng papel niya. Mula sa pagiging tagapamamagitan sa pagitan ng dalawang naglalabang panig, naging isa na siyang tagapagtatag ng bansa. Bilang presidente ng Kongreso, siya yung nanguna sa mga debate para buuin yung saligang batas, yung mismang pundasyon ng gobyerno natin. So after all that, paano natin dapat tingnan si Pedro Paterno? Hindi yan simpleng tanong na may simpleng sagot. Pumanaw siya noong 1911 at nag-iwan siya ng isang legasiya na, well, sabihin na nating komplikado. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin at sinusuri. Kasi sa kabila ng mga kontroberya at marami niyan, tulad ng pagpanig niya sa mga Amerikano nung sila naman ang sumakop sa atin, hindi pa rin natin pwedeng baliwalain yung mga naging ambag niya, lalo na sa literatura at sa mismong pagsilang ng ating republika. At siguro, ito yung pinakamalaking aral sa buhay niya, no? Na yung paglilingkod sa bayan, marami palang forma. Pwedeng nasa gitna ka ng labanan, pero pwede ring nasa loob ka ng isang kwarto nakikipagnegosasyon gamit lang yung talas ng isip mo at yung kapangyarihan ng mga salita mo.
Kaya ang tanong na iiwan ko sa inyo ngayon ay ito. Sa panahon natin ngayon, may halaga pa rin ba ang diplomasya? Kahit alam nating hindi ito palaging perpekto. Siguro, ang buhay ni Paterno ang nagpapakita na kahit minsan, bigo ang resulta, yung mismong pagsubok na mag-usap ay isang bagay na napakahalaga pa rin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.